Kabanata 2721. Natuwa si Sana at sinabing, habang nagpapatuloy ang kasabihan, ang isang matalinong tao ay nagsusumite sa kanyang mga kalagayan. Ang Yellow Ghost Tribe hindi lamang may mahusay na kapangyarihan ngunit espesyal na inihanda din ang kataas-taasang pagsulong ng mga tableta para sa dalawang taong may talento. Dapat kong purihin ang kanilang mabuting mata sa pagpili na sumama sa atin. Ang malubhang na sugatan na si Celeste at ang iba pa ay nagngangalit sa kay Denzel at lesyon nang malaman nila na ipinagkanulo nila ang sekta ng Grundy Uno para sa mga mapagkukunan. Lalo na si Raymond, na ang mukha ay mapotla. Naikuyong niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, na nagnanais ng buhay ni na Denzel at lesyon at lunukan silang buo. Denzel, ang sekta ay palaging mapagbigay sa iyo pagdating sa mga mapagkukunan. Paano ka maaaring maging walang utang na loob at walang puso? Hindi natatakot si Denzel sa lahat ng mga malupit na salita dahil naisip na niya ang kanyang isip upang ipagkanulo ang sekta ng Grundy Uno. Kinutya niya at sinabing, nasaktan ni Severin ang napakaraming sagradong lupain, na humahantong sa pagkubkob ng sagradong lupain ng Grundy Uno. Ano ang mali kung nagpasya akong hanapin ang aking sarili? Sa tabi niya ay nakatayo si Lesyon. Ang kanyang mga mata ay mapula, at siya ay kumikislap na mabangis sa kay Raymond at iba pa. Bakit ang ilang mga walang karanasan na mga kabataan ay nasisiyahan sa mga mapagkukunan na ibinigay ng sagradong lupain? Wala akong natanggap na gantimpala anuman ang laki ng aking kontribusyon. Malamig na sabi niya, nang malaman ang dahilan ng pagtataksil ng dalawa, si Raymond, Celeste, at ang iba pa ay ikinuyom ang kanilang mga kamao, at ang kanilang mga mukha ay puno ng galit habang naghanda silang magmadali upang pumatay. Gayunpaman, sa pagbagsak ng pormasyon ng protection, 12-dosenang mga cultivator ng Royal Paragon Devil ang nagmadali na, at agad na kinain ang hindi mabilang na mga alagad. Nakikita ito, agad na pinataas ni Oscar ang Supreme Paragon Aura. Ang kanyang mga mata ay mapula habang siya ay nagagalit na sumigaw kay Raymond at sa iba pa, tumakbo. Pipigilan ko sila. Hindi na inaasahan ni Oscar na makaligtas, umaasa lamang na protektahan ang kanyang mga alagad, upang sa isang araw ay maaari silang mangibabaw sa South Sky. Matapos umungol, nabuo niya ang kanyang kamay sa isang kuko, at inabot ang puwang. Ang isang maliit na kaldero na naglalabas ng isang piling kalidad na espiritual na kayamanan ng aura ay agad na bumagsak patungo sa mga cultivator ng demonyo na may walang kaparis na kapangyarihan. Kung saan lumipas ang banal na liwanag, ang mas mahina na mga Royal Paragon ay agad na namatay. Sa halip na magalit, talagang ngumiti si Sana nang makita niya si Oscar na nang ahas na ilihis ang kanyang pansin sa iba pang mga cultivator ng demonyo habang nakikipaglaban sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa pagpatay na hangarin habang siya ay sumigaw, mamatay. Sa susunod na sandali, ang kanyang paggamit ng antas ng 3 Supreme Paragon ay sumabog ng buong lakas. Ang napakaraming marahas na kapangyarihan ay naging isang stonewall-sized na palad ng multo at mabangis na sinaktan si Oscar. Agad na ipinadala si Oscar na lumilipad ng ilang milya ang layo, na bumagsak ng diretso sa bundok sa ilalim ng pangunahing bulwagan ng bundok bago patatagin ang kanyang sarili. Nakikita si Oscar na sinampal ng isang solong welga ng palad, kasama ang kanyang buhay o kamatayan na hindi sigurado, sina Raymond, Celeste, at ang iba pang mga pickmaster sa lugar ay lahat ay nagbago ang kanilang mga mukha. Ito ay masamam. Tinapakan ni Spencer ang puwang, ang kanyang antas ng 4 na Royal Paragon Aura na lumulubog sa kalangitan habang mahigpit na ginanap niya ang isang tigre na may gintong sibat. Siya ay nakalock sa isang mabangis na labanan kasama ang maraming mga cultivator ng demonyo na Royal Paragon sa harap niya. Ang Tiger Head Golden Spear ay gawa sa banal na bakal, na may sukat na 13 talampakan ang haba. Ang ulo nito ay hugis na tulad ng ulo ng isang gilded tiger, na nilamon ng bibig ng tigre ang talim. Ito ay huwad mula sa puting ginto, na sobrang matalim at nagpapataw. Lahat sa lahat, ito ay isang katangi-tanging superior na kalidad ng espiritual na kayamanan na maaaring hampasin ang takot sa puso ng sinuman. Matapos hampasin ang kanyang mga kalaban sa isang hampas ng kanyang sibat, mabilis na lumitaw si Spencer bago si Raymond at ang iba pa. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik habang itinaas niya ang kanyang ulo,
lamang upang mahanap ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng 12-dosenang mga cultivator ng demonyo. Si Carl, na nakalusot na hanggang sa antas ng 6 na Royal Paragon at natapos na ang susunod na sekta ng Grondy 1, ay naligo sa dugo at humuhugot ng labis para sa hangin. Ito ba ang kapalaran ng sekta ng Grondy 1 na masira? Tanong niya ng sama-sama at galit na galit. Dahil sa sandaling nabasag ang pormasyon, ang mga miyembro ng Yellow Ghost Tribe ay sumugod at napapalibutan ang sekta ng Grondy 1. Sa pagtingin sa mga nahihirapang miyembro ng sekta ng Grondy 1, si Simeon na nakatayo sa tabi ni Sana ay ngumisi. Kahit na ang Diyos mismo ay darating ngayon, hindi kanya matutulungan. Si Simeon ay natupok ng mga saloobin ng paghihiganti mula pa noong ang kanyang ama na si Jason, ay brutal na pinatay ni Reynold at nagpunta si Severin sa Middlebridge. Si Simeon ay nagtitiis ng hindi mabilang na mga paghihirap sa kanyang paglalakbay sa Season Atlas Bonercut, kung saan sumali siya sa Yellow Ghost Tribe. Simula noon, sabik na hinihintay niya ang pagkawasak ng sekta ng Grondy 1. Iminungkahi ni Simeon na salakayin ang South Sky at putulin ang likuran ng sagradong lupain nang malaman niya ang salungatan sa pagitan ng Yellow Ghost Tribe at banal na lupain ng Grondy 1. Pagkatapos ay nakuha niya ang pabor ng mga matatanda ng sagradong lupain at nakatanggap ng mga alchemical na tableta bilang mga gantimpala, na pinayagan siyang maayos na makalusot hanggang sa antas ng 9 na Royal Paragon. Si Simeon, na nakapaloob sa walang hanggan na enerhiya ng demonyo, ay nadama ng isang hindi mailalarawan na pakiramdam ng kaluwagan habang pinapanood niya ang kanyang dating mga kaaway, ang sekta ng Grondy 1, na malapit ng papatayin ng kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, tulad ng malapit na siyang mag-utos ng kompletong pagkalipol ng sekta ng Grondy 1, biglang nagbago ang ekspresyon ni Sana. Sa susunod na sandali, nakita ng lahat ang mga bitik sa hangin, at isang vortex na binubuo ng isang special na daanan ay lumitaw ng direkta sa itaas ng sekta ng Grondy 1. Oh shit! Bulalas ni Sana sa pagkabigla. Nang walang pag-aatubili, agad siyang sumigaw, pag-atake sa akin. Ang barko ng kayamanan ng Grondy 1 na sagradong lupain ay nagbukas ng isang special na daanan. Habang siya ay nagsalita, itinaas ni Sana ang kanyang kamay at agad na tinawag ang isang Dragon Scale Pattern Scimitar. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang paglilinang ng Supreme Paragon sa espiritual na kayamanan at mabangis na naghawi ng isang sinag ng espada na umaabot sa libo-libong mga talampakan. Nang mapagtanto nila kung ano ang nangyayari, ang iba pang mga cultivator ng demonyo ay mabilis na pinakawalan ng kanilang sariling mga banal na pamamaraan, na nagbabalak na masira ang hindi binuksan na special na daanan. Kung paanong ang sinag ng espada ay malapit ng hampasin ang vortex, ang isang malamig at walang malasakit na tinig ay biglang bumagsak sa mga tainga ng lahat. Ang iyong pag-atake ay walang saysay. Labis mong nasobrahan ang iyong sariling lakas. Kasabay ng malamig na tinig ay dumating ang isang napakalaking braso na umaabot mula sa vortex. Sa pamamagitan lamang ng isang light strike, ang sword beam na pinakawala ni Sana ay agad na napatay. Sumabog ito sa mga sparks ng espiritual na ilaw bago mawala sa hangin. Kasunod nito, ang walang kaparis na lakas ng palad ay sumulong patungo kay Sana. Pagkatapos ay nakakatakot na mga batas na ibinuhos na parang ang mga langit ay gumuho, agad na nawawala ang nakapaligid na puwang ng milya-milya. Sa pamamagitan ng isang nakakatakot na tunog, si Sana na kumikilos sa lahat ng mga sandali na mayabang, siya ay nadurog sa wala, ang kanyang laman at kaluluwa ay nawala, at agad na nagiging isang ambon ng dugo sa hangin. Ang biglaang pagliko ng mga kaganapan ay iniwan ng lahat. Si Spencer, na humihinga ng mabigat, na may hawak na gintong sibat sa kanyang kamay, ay nakatitig ng maaga habang ang mga alaala ay mabilis na lumubog sa kanyang isipan. Si Simeon na nakangiti sandali bago, ay napuno ng mga saloobin ng paghihiganti, na lumaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala matapos na masaksihan si Sana na pinatay na may isang welga lamang. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Halos hindi maniwala si Simeon sa kanyang sariling mga mata. Paano ang isang marangal na Supreme Paragon Elder ay nasampal sa kamatayan ng isang tao? Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay na ito ay hindi tumitigil sa mabilis na paglipad ng barko ng kayamanan na umuusbong mula sa puwang.
Sa barko, tumayo si Severin na may mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, buong kapurihan sa harap, na napapaligiran ng 10 nakakatakot na mga Royal Paragon at 12 ng mga disipulo na Paragon. Ito ay noon na ang lahat ay sumabog sa kanilang pagkabigla. Bulalas ni Simeon na may kakilakilabot, ito ay si Severin. Ang lahat ng mga cultivator ng demonyo ay nanginginig at ang kanilang mga mukha ay napuno ng takot nang marinig nila ang pangalang iyon. Samantala, sa sekta ng Grundy Uno, si Raymond na humawak ng desperado, sa wakas ay pinakawala ng hininga na hinawakan niya, at tumalikod ng ilang mga hakbang nang makita niya na ang tulong sa wakas ay dumating. Si Celeste, na mapula ang mga mata, magulo ang buhok, at mukhang natalo, ay hindi maiwasang mapangiti ng mapait sa pagdating ni Severin. Si Carl, na pinasasalamatan bilang master ng sekta sa hinaharap, ay huminto ng labis matapos niyang makita si Severin. Tulad ng para kay Spencer, na naligo sa dugo at nakikipaglaban sa kanyang huling hininga, biglang huminga ng hininga at tumawa ng buong puso. Ang tulong mula sa sagradong lupain ay dumating, tilahat sundan niyo ako para sa isang counter-attack. Ang biglaang pagliko ng mga kaganapan ay nahuli ng maraming mga evil cultivator. Si Severin, na kumukontrol ng barko ng kayamanan nang dumating ito sa itaas ng sekta ng Grundy Uno, ay tumingin sa wasak na gate ng bundok sa ibaba. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mabagsik habang ang kanyang puso ay tumibok ng takot. Maaaring mawala ang sekta ng Grundy Uno mula sa South Sky kung dumating siya sa 1 segundo pagkatapos. Matapos e-dock ang barko ng kayamanan gamit ang isang selyo ng kamay, kumaway siya sa kanyang mga alagad sa likuran niya. Sa isang instant, maraming mga Royal Paragons kasama ang 12 ng mga alagad na mga Paragon ay naging mga guhit ng ilaw at nagmadali upang magbigay ng suporta. Ang isang serye ng mga pagsabog ay sumabog sa kalangitan habang ang mga apoy ay bumaril sa hangin. Sa isang instant, hindi mabilang na mga cultivator na demonyo ay bumagsak ng mabilis tulad ng mga ibon na may mga sirang pakpak. Ang mga alagad ng sekta ng Grundy Uno na nag-snap sa kanilang pagkabigla ay nagsimulang magsaya. Ito ay si Severin. Haha, narito ang sagradong lupain ng Grundy Uno. Lahat sundan niyo ako. Patayin natin ang lahat ng mga kaaway. Alam ko na ang sagradong lupain ay hindi kami tatalikuran. Pinatay lang ni Severin ang kasalungat na tagapag-alaga ng demonyo na Supreme Paragon na may isang solong welga. Tiyak na nabubuhay siya sa kanyang reputasyon ng pagiging isang prodigy. Ang mga alagad ng sekta ng Grundy Uno, na hinabol, ay nakita si Sana na pinatay ni Severin. Agad silang napuno ng tuwa sa punto ng pagkalimot tungkol sa kanilang mga pinsala. Nagbago ang mga ito sa mabangis na mga lobo, at kasama ang tulong, walang awa na sinaksak ang mga nagulat na mga evil cultivator. Ang mga evil cultivator ay may bilang ng 100. Kabilang sa mga ito, ang pinakamalakas ay si Sana, na isang antas ng 3 Supreme Paragon. Noong nakaraan, hindi niya nagawa kay Oscar na hindi gumanti, subalit pinatay siya ni Severin na may isang pag-atake lamang. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, ang pangalawang pinakamalakas sa mga evil cultivator ay si Simeon. Si Simeon ay nagtataglay ng lakas ng isang antas ng 9 na Royal Paragon. Sa pamamagitan ng pag-aalsa ng mga apoy ng kadiliman na sumasaklaw sa kanya, at hindi mabilang na mga itim na runes na sumasakop sa kanyang mga pisngi at noo, mukhang isang demonyo na gumagapang sa impyerno. Gayunpaman, sa sandaling iyon, natakot si Simeon sa kanyang pinakadulo matapos na makita si Sana na pinatay na may isang pag-atake ni Severin. Alam niya na ang sitwasyon ay walang pag-asa at lihim na nagsimulang magplano na tumakas para sa kanyang buhay. Ang natitirang 10 o higit pang mga Royal Paragons, habang nagkakaroon ng disenteng nakamit, ay walang saysay sa kanilang mga pakikibaka laban sa pinagsamang pagbagsak. Di nagtagal, ang mga Royal Paragon na ito, kasama ang natitirang mga Paragon, ay halos ganap na napawi ng magkasanib na pag-atake. Ilan lamang sa mga cultivator ng Royal Paragon Devil ang naiwan na nakikipaglaban sa lugar. Nakikita ang tagumpay sa loob ng lugar, bumangon si Severin sa hangin mula sa barko ng kayamanan. Tumayo siya sa puwang na may mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, at agad na lumitaw sa harap ni Raymond at ang iba pa pagkatapos gumawa ng isang hakbang. Si Raymond, na pagod,
ay agad na nabuhayan nang makita niya ang pagdating ni Severin. Binati niya ng mainit si Severin, "Severin." Hindi kalayuan, si Spencer ay labis na nakikipaglaban sa kanyang Tigerhead Golden Spear. Ang kanyang mga puting damit ay marumi na pula at napunit, na naghahayag ng maraming mga sugat na sapat na malalim upang ilantad ang buto. Matapos ang pagtusok sa pamamagitan ng isang Royal Paragon kasama ang kanyang sibat, huminga si Spencer para huminga at binigkas. "Nakikita kong ikaw ay isang Supreme Paragon ngayon, Severin. Sino ang mag-iisip?" Si Spencer ay nagkaroon ng unang karanasan sa katapangan ni Sana. Nababaliw si Sana, maging si Oscar ay hindi tugma sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng isang casual na welga, si Sana ay nakitungo sa matinding pinsala kay Oscar. Gayunpaman, bilang kakilakilabot na tulad ni Sana, siya ay walang iba kundi isang mahina na bug kay Severin, na nagawang durugan siya ng isang solong hampas ng palad. Hindi maiwasang mapigilan ni Spencer ang pag-iwas sa sarili nang maalala niya kung paano walang tigil na pinatay ni Severin si Sana. Bagaman inaasahan niya na si Severin ay magiging mas malakas pagkatapos ng pagpunta sa Middlebridge, naramdaman pa rin niya na labis na nagseselos sa katotohanan na si Severin ay nakalusot hanggang sa antas ng Supreme Paragon. Si Severin ay dapat na hindi bababa sa isang antas ng 3 Supreme Paragon na ibinigay kung paano niya hindi nahirapan na pinatay si Sana, na isang antas din ng 3 Supreme Paragon. Naisip ni Spencer, pagkatapos ng lahat, mas mataas ang antas, mas makabuluhan ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat antas. Si Spencer ay nagkaroon ng isang flashback ng unang sumali si Severin sa sekta ng Grundy Uno, at naging isang pang-anim na pangunahing alagad. Malinaw pa rin ang mga alaala sa kanyang isipan. Nang makita si Spencer na nawala sa pag-iisip, binati siya ni Severin ng isang ngiti. "Magaling ka rin para sa iyong sarili. Nakikita kong ikaw ay isang antas na 5 Royal Paragon ngayon. Mukhang ang mga mapagkukunan mula sa sagradong lupain ay ginamit ng mabuti." Sa karamihan, ang magandang si Celeste na may buhok na kumikislap sa hangin at nagbihis ng isang puting balabal na may burol at may masiglang ulap at mga buwan ay tumingin kay Severin na may isang komplikadong ekspresyon. Kinagat ni Celeste ang labi at yumuko kay Severin, na nagpapasalamat sa kanya. "Salamat, Severin, sa iyong napapanahong pagliligtas. Lubos kaming nagpapasalamat." Dahil ang huling paglalakbay ni Severin sa Middlebridge, naisip niya na baka hindi na niya siya makita muli sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na ang kanilang muling pagsasama ay nasa battlefield. Hindi niya maiwasang magtapo ng isang selos na sulyap sa kaaya-aya at ethereal na si Diane at ang iba pa sa barko sa kalangitan. Tumango si Severin at sinabing, "Narinig ko na ikaw na ngayon ang Peak Master ng 6th Mountain. Patawarin mo ako sa huli na pagbati." Ang mga mata ni Celeste ay lumabo sandali habang inilipat niya ang kanyang pansin sa mga cultivator ng demonyo sa malapit. Kahit na ginamit ni Severin upang makipagkumpetensya sa kanya para sa isang lugar sa Middlebridge, hindi nakaramdam ng paninibugho si Carl o galit na makita siyang muli. Sa sandaling iyon, dahil sa magkakasunod na mga laban, ang kanyang sandata na Golden Battle ay malubhang nasira, at ang kanyang mga panloob na organo ay nasira, at ang kanyang mga labi ay marumi ng dugo na mapula, na ginagawang medyo pagod siya. Nang makita ni Severin ang katakot-takot na kondisyon ni Carl, kumuha siya agad ng 2 grade na alchemical na tableta mula sa kanyang storage ring at itinapon ito. Ito ay 8 grade na revitalizing tableta. Dalhin ang mga ito upang mabawi mula sa iyong mga pinsala ng mabilis. Tinanggap ni Carl ang alchemical na tableta at tumango sa pasasalamat. Bilang isang Supreme Paragon, si Severin ay nagtataglay ng mabisang lakas, na may kakayahang walang tigil na talunin ang isang antas ng 3 Supreme Paragon. Kahit na sa mga sinaunang panahon, siya ay nakatadhana bilang isang walang kaparis na henyo. Si Oscar, na natitisad lamang sa labas ng bundok na may matinding pinsala, ay pinilit ang kanyang sarili na manatiling may malay nang malaman niya na ang tulong ay dumating mula sa sagradong lupain. Mabilis na pinalipat ni Severin ang mga batas ng paglikha mula sa kanyang panloob na mundo, at pinalawak ang isang puwersa na malikhaing kapangyarihan patungo kay Oscar upang patatagin ang kanyang mga pinsala. Pagkaraan, sinabi niya, "Sect Leader Oscar, iwanan ang natitira sa akin.
Matapos ang maikling pag-agaw sa kanyang mga dating kakilala, itinaas ni Severin ang kanyang ulo at tiningnan si Simeon at ang ilang natitirang mga cultivator ng Royal Paragon Devil na hawak pa, kahit na may kahirapan. Ang hindi pa naganap na lamig ay naradyet mula sa kanyang pitch black na mga mata. Kabilang sa mga ito ay isang dugo na may dugo na sina Denzel at Lesion. Pareho silang sumulyap kay Severin, kahit na ang kanilang mga anit ay nanginginig sa takot. Lubhang ikinalulungkot nila ang pagtataksil sa sekta ng Grundy Uno. Pagkatapos ng lahat, hindi nila inaasahan na lilito si Severin sa wala. Hindi nila inaasahan na ang mga tulong mula sa sagradong lupain ng Grundy Uno ay mabilis na darating. Napagtanto na sila ay na-cornered ng walang paraan, ang dalawa ay agarang nakipag-usap kay Simeon sa kanilang mga banal na pandama. Simeon, mabilis, mag-isip ng isang bagay. Maaari tayong mamatay dito kung wala tayong gagawin ngayon. Huminga ng malalim si Simeon at tumingin ng takot kay Severin. Ang marilag na aura na nagmumula kay Severin ay napakapangit. Dali-dali niyang hinila ang isang palawit ng komunikasyon mula sa kanyang bulsa at sumigaw. Master, iligtas mo ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2725. Sa sandaling sumigaw si Simeon, ang pendant ng komunikasyon sa kanyang kamay ay sumabog sa hindi mabilang na mga sparks ng ilaw at nagkalat sa hangin. Pagkatapos, ang mga ilaw na ito ay mabilis na nakikipag-ugnay sa isang pigtom figure sa mid-air. Ang figure ay lumilitaw na isang maikling tao na nakadikit sa mga itim na damit na tumingin sa paligid upang maging 50 taong gulang na may madilim na demonyong enerhiya na umikot sa paligid niya. Sinabi ni Severin na may sorpresa, isang Supreme Paragon Protective Charm. Akala niya si Simeon ay pumasok lamang sa Yellow Ghost Tribe, ngunit ito ay nakuha din niya ang pagtuturo ng isang antas ng 8 Supreme Paragon. Kaya paano kung gumamit siya ng isang proteksyon ng Supreme Paragon? Nagdududa ako na ang multo ay maglakas loob na tumayo sa aking paraan na isip ni Severin, na nanatiling hindi natatakot. Gayunpaman, lumitaw ang instant na multo, ang espiritual na enerhiya sa paligid ay mabilis na lumakas. Ang marilag na aura ng Supreme Paragon ay lumakas sa kalangitan, na nagdulot kina Raymond, Spencer, at iba pang mga alagad ng Grundy Uno na malapit na mapahinga sa pagkabigla. Isang Supreme Paragon Phantom. Ang isa ay dapat magkaroon ng isang nakamit ng hindi bababa sa antas ng 5 Supreme Paragon upang makalikha ng isang talisman ng Supreme Paragon. Ito ay masama. Hindi lamang si Simeon ay sumali sa Yellow Ghost Tribe, ngunit mayroon din siyang isang malakas na Supreme Paragon bilang kanyang Panginoon. Mapahamak ito. Ang mukha ni Raymond ay naging mapatla habang sinumpa niya ng labis. Si Spencer, na humahawak sa Tiger Head Golden Spear, ay sumulyap ng galit kay Simeon. Mahigpit na hinawakan ni Celeste ang kanyang kumikinang na makulay na laso at nakasimangot, habang ang kanyang mga mata ay nagkontrata ng may katapatan. Dagdag pa, sa barko, ang pagpapahayag ng 4 na asawa ni Severin ay nagbago ng bahagya nang makita nila ang Supreme Paragon Phantom. Bagaman hindi maipalabas ng Supreme Paragon Phantom ang kapangyarihan ng kanyang tunay na anyo, napatunayan pa rin ito ang isang kakilakilabot na kalaban dahil siya ay isang antas ng 8 Supreme Paragon. Kahit na maaari lamang siyang magsagawa ng 30 hanggang 40% ng tunay na lakas nito, hindi siya isang tao na maaaring makipagtalo sa isang antas ng 3 Supreme Paragon. Sa gitna ng mga bulalas, tiningnan ni Simeon si Severin na nanginginig at sinabi ng mahinahon. Ako ay isang alagad ng Guardian Hall ng kadiliman ng lupa. Tiyak na babayaran ka ng aking Panginoon kung papatayin mo ako. Ang protection na iyon ay ang trump card ni Simeon. Matapos ang pagkamatay ni Jason at ang pagbabago ng pamumuno sa sekta ng Dayform, nanumpa siyang humingi ng paghihiganti. Gayunpaman, umalis na si Severin patungo sa Middlebridge, isang malawak na mundo na lampas sa pag-abot ni Simeon. Kung patuloy siyang nanatili sa South Sky na walang pag-asa na makapaghiganti kay Severin sa kanyang buhay. Upang humingi ng paghihiganti, sumailalim si Simeon ng isang marahas na pagbabagong anyo, naganap na niyakap ang landas ng cultivator ng Diablo.
Matapos na pagtagumpayan ng maraming mga hadlang, nag-iisa siyang naglakbay sa season, sa huli ay matagumpay na sumali sa lupain ng kadiliman. Salamat sa kanyang disenteng kakayahan, nagawa niyang maging isang alagad ng nakatatanda ng Guardian Hall, ang matandang demonyo na si Mosen, na nagturo sa kanya ng mga pamamaraan ng demonyo ng paglamo ng dugo at laman. Sa loob lamang ng isang taon, naabot ni Simeon ang hindi maisip na taas sa kanyang pagkamit at naging paboritong alagad ng matandang demonyo na si Mosen, na nagbigay sa kanya ng proteksyon ng Supreme Paragon. Si Simeon ay hindi kailanman gagamitin ang paggamit ng kanyang card sa pag-save ng buhay kung hindi ito para sa pagdating ni Severin na nagresulta sa pagkamatay ni Sana. Tulad ng inaasahan, ang kalapit na mga alagad ng sekta ng Grundy Uno ay sumulyap kay Simeon ng galit at nagagalit nang marinig nila ang sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang isang antas 8 na proteksyon ng Supreme Paragon. Kahit na siya ay isang multo lamang, hindi pa rin siya isang tao na maaaring manalo laban sa mga alagad. Si Oscar, na kumuha ng ilang mga alchemical na tableta na bahagyang tumulong sa kanyang mga pinsala, sinabi ng taimtim kay Severin, "Severin, ngayon na ang krisis ay nalutas, marahil ay dapat nating pakawalan si Simeon. Ang Supreme Paragon Phantom na ito ay masyadong malakas. Natatakot ako na ang kanyang tunay na porma ay susunod sa atin kung nasaktan natin siya." Mabilis na hinawakan ni Severin ang kanyang kamay upang alalayan si Oscar. Kung ito ay ibang tao, maaaring nakinig sila sa payo ni Oscar. Si Simeon ay walang mataas na nakamit ngunit mayroon siyang proteksyon na ibinigay ng isang antas ng 8 Supreme Paragon. Ang pag-uudyok mula doon, dapat siyang maging isang personal na alagad ng Supreme Paragon. O kung hindi man, bihira para sa isang Supreme Paragon na simpleng magbigay ng isang proteksyon ng walang espesyal na dahilan. Ang pagpatay sa kanya ay magdadala lamang ng higit pang mga problema sa hinaharap. Pagkatapos ay muli, ang Yellow Ghost Tribe ay nakipaglaban na ng isang digmaan sa sagradong lupain ng Grundy Uno. Ang sitwasyon ay magpapatuloy hanggang sa magkaroon lamang ng isang nagwagi. Ito ay normal na nakababahala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpatay kay Simeon sa sitwasyong ito. Walang mga taong nais na masaktan ng isang antas ng 8 Supreme Paragon. Matapos ang sinabi ni Oscar, ngumiti si Simeon. Tiyak na kasiya siya na makita ang kanyang sinumpaang kaaway na mapipilitang umatras. Napangiti siya at naghanda na umalis kasama ang natitira na nakaligtas sa laban. Kapag naiwan niya ng ligtas ang lugar na ito, babalik siya upang mapakilos ang mas maraming mga tropa, at bumalik dito upang patayin si Severin. "Sinabi ko bang pinapayagan kang umalis?" Si Severin ay kumalas sa kanyang kamay at nabuo ang isang kuko gamit ang kanyang mga daliri upang kunin ang hangin sa harap niya. Ang mga patakaran ay kumikinang ng marilag. Ang isang malaking palad ay bumaba mula sa kalangitan at ang nakapalibot na puwang ay gumuho. Binigyan nito si Simeon ng kabuuang takot. Mabilis siyang nagtapo ng isang spell upang mailabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gaano ka manggahas? Ang antas ng 8 Supreme Paragon sa itaas ng ulo ni Simeon ay nagsimulang gumalaw ng masigla. Ang aura nito ay umabot sa bawat sulok na may bigat ng isang bundok. Nakahawak muli si Severin sa himpapawid kasama ang kanyang binuon na kuko nang makita niya ang phantom na nabuhay at sumigaw, "Bakit hindi? Alam kong ikaw ay isang antas ng Supreme Paragon ngunit hindi mo ako matatakot." Ang kanyang malakas at malinaw na pagsigaw ay lumubog sa lahat ng dako tulad ng isang kulog na tumatama sa lupa. Pagkatapos nito, lumipad si Severin sa kalangitan at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang matanggal ang lahat ng may malaking hangin. Sa oras na iyon, napagtanto ni Simeon na si Severin ay determinado na patayin siya. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Ang kanyang noo ay puno ng pawis dahil kinakabahan siya, na nag-aalala, at natakot. Walang maraming oras na naiwan para sa kanya na mag-isip. Mabilis niyang kinokontrol ang multo mula sa protection upang itapon ang isang suntok kay Severin. Ang enerhiya ng demonyo ay nagbago sa madilim na ulap, na sumasakop sa kalangitan at araw, at naglabas ng isang malakas na hangarin na pagpatay. Napagtanto mo ba kung ano ang ipinapakita mo na parang ang paglalaro ng bata sa akin? Si Severin ay ngumisi at tinawag ang Loren Divine Blade.
Ang nakasisindak na sword wheel ay lumakas sa kalangitan at tumagos sa madilim na ulap, na nag-iwan ng isang malaking butas sa gitna ng madilim na ulap. Si Severin ay umikot sa talim ng Loren Divine upang lumikha ng isang malakas na sinag ng espada na may sword wheel na halos 10,000 talampakan ang haba. Pinutol nito ang puwang at may kapangyarihan upang sirain ang universo. Ang bawat bagay sa kahabaan ng ruta ng sword beam ay nawasak. Bumagsak ang puwang. Ang Nine Heavens Gale ay halo-halong may mga elemento at nag-iilaw sa kalangitan. Nakaramdam si Simeon ng isang panginginig na bumababa sa kanyang gulugod. Walang oras na naiwan para sa kanya na mag-isip, kaya mabilis niyang inilipat ang multo upang hadlangan ang sinag ng espada. Matapos ang malakas na pagsabog, ang mga mata ni Simeon ay kumislap ng ilaw mula sa apoy ng pagsabog. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Bulalas niya, imposible ito. Ang Supreme Paragon ay pinutol sa kalahati ng sinag ng espada. Napakalakas ng espada na naglalaman ito ng kapangyarihan ng mga patakaran ng langit at lupa. Sa pagkakataong iyon, ganap na pinatay nito ang anumang mga saloobin na kailangang hadlangan ni Simeon ang pag-atake ni Severin. Pagkatapos nito, hindi siya nag-atubiling at dinurog ang Jade Pendant na nakabitin sa kanyang baywang upang pumasok sa puwang upang makatakas, kapag napagtanto niya na kahit na ang protection ay maaaring hindi makapigil kay Severin. Umiling-iling si Severin at sinabing, "Sinusubukang makatakas kapag pareho akong nanunood sa iyo. Wala akong ideya kung ikaw ay isang matalino o bobo na tao." Isang banal na kadena ng pagkasunod-sunod ang lumipad mula sa katawan ni Severin. Ginawa ito mula sa kapangyarihan ng mga patakaran. Nag-snuck ito sa puwang at kinaladkad si Simeon na lumipad ng maraming milya ang layo. Si Simeon ay natigilan nang makuha siya ng banal na kadena ng pagkasunod-sunod at kinaladkad siya sa puwang. Siya ay napalunok, mukhang takot, at sumigaw, "Hindi! Hindi mo ako papatayin!" Ang kanyang hiyaw ay tunog na desperado. Mabilis siyang lumuhod at humawak upang humingi ng kapatawaran. Si Severin ay sumigaw at pinaglaruan ng sarkastiko. "Naaalala ko na hindi yun ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin ngayon. Ang aktwal na kapangyarihan ng multo ay isang antas lamang ng 6 na Supreme Paragon, sa halip na isang antas ng 8 Supreme Paragon." Matapos ang pagsasanay sa tore ng Green Emperor sa loob ng maraming taon, si Severin ay isang antas na 3 Supreme Paragon. Gayunpaman, dahil sa espesyal na diskarteng banal na kanyang isinagawa, ang kanyang mana ay mas malakas kaysa sa mga nasa parehong yugto ng kanya at ang kanyang pangangatawan ay kasing lakas ng proteksyon na banal na armas. Hindi siya madaling matalo ng isang phantom ng Supreme Paragon kahit na ang proteksyon ay nilikha ng isang antas ng 8 Supreme Paragon. Sa kabila ng malaking agwat sa pagitan ng bawat antas sa yugto ng Supreme Paragon, ang power ni Severin na pag-aari ay katumbas ng isang antas ng 5 Supreme Paragon. Ang pagdaragdag sa kapangyarihan ng isang proteksyon na banal na armas, madaling patayin ni Severin ang isang antas ng 6 na Supreme Paragon. Ang multo mula sa proteksyon ay bahagi lamang ni Mosen. Mayroon lamang itong kapangyarihan ng isang antas ng 6 na Supreme Paragon. Tiyak, maaaring sirain ito ni Severin nang hindi masira ang isang pawis. Ang natitirang mga cultivator ng Royal Paragon Devil ay nawasak nang mapagtanto nila na hindi mailigtas ni Simeon ang kanyang sarili, hayaan lamang na protektahan sila. Sa rate na iyon, alam ni Simeon na humingi ng awa kay Severin. "Sir, ang pagpatay sa akin ay hindi magdadala ng mabuti sa South Sky. Kung nalaman ng aking Panginoon na lahat kami ay napatay, magmadali siya rito mula sa Delhi. Isipin mo ito. Siya ay isang antas ng 8 Supreme Paragon at mayroon ka lamang sa iyong kamakailan na tagumpay at sumulong sa yugto ng Supreme Paragon. Sigurado ako na hindi ko kailangang puntahan ng detalye tungkol sa malaking pagkakaiba sa pagitan mo at sa kanya." Sinubukan niyang makipag-usap sa isang mas malambot na tono ngunit alam niya kung ano ang sinabi niya na maaaring magalit si Severin dahil parang banta pa rin ito. Pagkatapos nito, nagkunwari siyang humingi ng awa, na umaasa kay Severin na pakawalan siya. "Handa ka bang ipagsapalaran ang pagkakaroon ng isang antas ng 8 Supreme Paragon upang mamuno ng isang tropa dito upang lupigin ang South Sky?
Lahat ng mga matatanda ng Grundy 1 na sagradong lupain ay tumutulong upang maprotektahan ang North Sea at ang Delhi. Wala sa kanila ang maaaring pumunta dito kapag humingi ka ng tulong. Kaya bakit hindi mas mahusay na huwag gawing komplikado ang bagay na ito at baguhin ang puot sa pagkakaibigan? Palaging gumawa ng isang bagong kaibigan kaysa sa pagdaragdag ng isang bagong kaaway, hindi ba? Si Simeon ay naging isang antas lamang ng siyam na Royal Paragon. Sa kanyang palagay, isang hakbang lamang siya ang layo mula sa pagiging isang Supreme Paragon. Tiyak, hindi siya umaasa na mawala ang kanyang buhay dito. Matapos niyang malaman na napunta siya sa sagradong lupain, napagtanto niya na mayroong isang mas malaki at kamanghamanghang mundo sa labas. Ang kanyang kaligtasan ng buhay ay sumipa sa loob at dinurog ang kanyang kaakuhan. Ngayon ay nagmamalasakit lang siya sa pamumuhay. Kinuha ni Severin ang kanyang tainga at sinabing, "Masyadong masama, hindi ako kaibigan at hindi ako naging malapit sa iyo." Dahil sa simula ng digmaan, maraming mga Royal Paragons ang nagsakripisyo ng kanilang buhay. Hindi kailanman papayagan ni Severin si Simeon dahil lamang si Simeon ay handang magmakaawa at lumuhad para sa kanyang buhay. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Mosen, hindi natatakot si Severin. Sa katunayan, naghahanap din siya upang hamunin ng isang malakas na kalaban upang matulungan siyang mapabuti pa. Hindi niya nakalimutan na isinagawa niya ang panloob na kasanayan sa mundo at nasa landas na walang talo. Gumagawa lamang siya ng malaking pagpapabuti sa pamamagitan ng pag-unawa sa totoong kahulugan ng buhay sa panahon ng isang labanan ng buhay at kamatayan. Susunod, ang malaking palad sa itaas ni Simeon ay bumagsak. Hindi, natatakot si Simeon at sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makatakas. Gayunpaman, ang nakapaligid na espasyo ay nagyelo sa mga patakaran ng kalawakan ni Severin. Si Severin ay hindi kailanman magbibigay kay Simeon ng pagkakataong makatakas. Matapos ang isang malakas na tunog ng pagsabog, ang katawan ni Simeon at ang nalalabi sa kanyang mga kasama ay nagkalasog-lasog. Ang kanilang dugo at laman ay bumagsak sa lahat ng dako at sinipsip ng puwang dahil sa kaguluhan ng spatial. Ang palad ay hindi tumigil at lumapag sa lupa na lumikha ng isang malaking butas. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Oscar at iba pa ang nangyari. Sa wakas ay nabawi muli ni Oscar ang kaunting enerhiya. Pinalawak niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Severin na may pagkabigla. Severin, tama si Simeon. Si Mosen ay darating pagkatapos mong patayin si Simeon. Lamang sa isang antas ng tatlong Supreme Paragon na pinagdudusahan siya ng masama. Hindi maisip ni Oscar kung ano ang mangyayari kung kailangan niyang labanan ang isang antas ng 8 Supreme Paragon. Ano ang dapat gamitin upang palayasin ang mga pag-atake mula sa kalaban sa oras na iyon? Si Raymond ay nasa tabi lamang ni Oscar. Tiningnan niya si Severin na nakabukas ang kanyang bibig at hindi makapaniwala kung paano ito ginawa ni Severin. Ang aura na inilabas ng Phantom na Supreme Paragon ay napakalakas. Gayunpaman, kinuha lamang nito ang isang pag-atake mula kay Severin upang sirain ito. Hindi yun ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Hindi natatakot si Severin nang bantaan siya ni Simeon o natatakot siyang harapin ang Panginoon ni Simeon. Napagtanto ni Raymond na si Severin ay dapat magkaroon ng malaking tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang kapangyarihan, kaya't kung bakit hindi siya natatakot sa mga kahihinatnan. Bigla, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan. Ang kanyang matalik na kaibigan ay naging mas malakas hanggang sa punto na imposible para sa kanya na makahabol kahit gaano kahirap ang kanyang pagsasanay. Nakita ni Severin ang nag-aalala na pagtingin sa kanilang mukha, siya ay ngumiti sa kanila, at ibinalik ang talam ng Lauren Divine sa kanyang panloob na mundo. Huwag kayong mag-alala, siya ay isang antas ng 8 Supreme Paragon. Naghahanap din ako upang hamunin ang isang tao dahil sa pakiramdam ko ay isang hakbang ako sa paglayo. Si Oscar at ang iba pa ay hinalinhan matapos marinig iyon. Naniniwala sila na si Severin ay hindi magsisinungaling o magyabang kung wala siyang kapangyarihang makipaglaban-laban kay Mosen. Si Severin ay sumulyap sa paligid at napagtanto ang lahat ng mga cultivator ng demonyo ay pinatay, kaya nagbigay siya ng isang bagong order. Makinig kayo, lahat. Panahon na upang sumugod sa sekta ng Dayform at patayin ang nalalabi sa mga cultivator ng demonyo.
Manatili ako sa South Sky at mangibabaw sa lahat ng mga cultivator. Ayon sa kanyang mga mapagkukunan, ang Yellow Ghost Tribe ay kinuha ang sekta ng Dayform, ngunit ang sekta ng Marver at Purevoid ay ligtas pa rin. Dinala din ni Simeon ang ilan sa mga evil cultivator upang salakayin ang mga alagad mula sa sekta ng Grundy 1. Mayroon pa ring ilang mga cultivator ng demonyo na naiwan sa sekta ng Dayform. Ang isang malamig na ilaw ay sumabog sa mga mata ni Severin habang siya ay lumingon kay Francis at iba pa at sinabing, "Hoy, Francis, dalhin mo ang mga alagad sa sekta ng Dayform at patayin ang lahat ng mga cultivator ng demonyo doon." Sect Leader Oscar, mangyaring magpadala ng isang mensahe sa lahat ng mga sekta at pamilya sa South Sky at anyayahan sila sa sekta na magkaroon ng pulong. Upang maprotektahan ang South Sky, ang mga cultivator na dinala niya mula sa sagradong lupain ng Grundy 1 ay hindi sapat. Sa kabila ng pagiging mas malakas kaysa sa mga cultivator ng demonyo mula sa Yellow Ghost Tribe, madali silang maiiwasan. Lalo na ang pagpatay kay Simeon. Si Severin ay tiyak na ang taong namuno sa tropa mula sa sagradong lupain para pigilan si Mosen mismo. Kaya, imposible para kay Severin na protektahan ang South Sky sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kailangan niyang mangibabaw ang lahat ng mga mapagkukunan at lakas ng tao sa South Sky. Papatayin niya ang sinumang tumanggi na sumunod sa kanya, at sinumang sumubok na pigilan, at ang mga sumubok na ipagkanulo siya. Sa magulong mundo na ito, ang tanging paraan upang makontrol ang mga tao ay sa pamamagitan ng matinding parusa. Naunawaan ni Oscar kung ano ang sinusubukan na gawin ni Severin. Tumango siya at sumagot, "Huwag kang mag-alala, Severin. Gagawin ko ito." Hindi nila kayang mawala ang South Sky kaya, hindi naisip ni Oscar na gawin ang mga puwersang iyon na tumanggi na sumunod. Sa pagtatapos ng araw, ang mga tumanggi na tumayo ng magkasama ay mabubura at kukunin sa susunod na sinubukan ng mga cultivator ng demonyo na salakayin ang South Sky. Kinaumagahan, ang simoy ng hangin ay banayad at ang araw ng umaga ay nag-iilaw sa lupain. Si Severin ay nasa loob ng Great Hall. Inilabas niya ang kanyang banal na kamalayan upang makita kung may mga abnormalidad na nangyayari sa paligid ng sekta. Matapos ang labanan kahapon, naibalik ni Severin ang enerhiya na nawasak sa panahon ng labanan, at naglagay din ng isang bagong pormasyon. Ngayon ang sekta ay protektado ng isang mas malaking pormasyon. Ang sekta ay mukhang isang langit na may asul na kalangitan at magandang temperatura. Nang ibalik ni Severin ang kanyang banal na kamalayan, lumakad si Carl na mukhang kakilakilabot. "Severin, nabibilang ako at nawalan kami ng higit sa 300 mga alagad sa labanan kahapon. Iyon ay higit pa sa inaasahan ko." Nagulat si Severin. Bagaman ang sekta ng Grundy 1 ay pinuno ng 4 na pangunahing sekta sa South Sky, mayroon lamang silang mas mababa sa 1,000 panloob na mga alagad. Mayroong isang kabuuang 9 na bundok na nagkakahalaga lamang ng higit sa 100 tao bawat bundok. Ang labanan ay nagresulta sa pagkamatay ng malapit sa 400 tao sa sekta, at itinuturing na isang malaking pagkawala para sa sekta. Aabutin ng ilang dekada para mabawi ang sekta sa estado ng rurok nito. Gayunpaman, hinalinhan ni Severin na wala sa mga matatanda o mas malakas na mga alagad ang napatay. Si Oscar at ang iba pang mga Pitmasters ay nasugatan ngunit hindi nakamamatay. Sa pangkalahatan, ang sekta ng Grundy 1 ay nanatiling pinakamalakas na sekta sa iba pang 3 pangunahing sekta sa South Sky. Tumango si Severin at sinabing, "Salamat sa pagpapalam sa akin." Sa pamamagitan ng paraan, ayon sa tugon mula kay Oscar, ang natitirang mga cultivator na demonyo sa sekta ng Dayform ay pinatay. At sinabi rin niya ang lahat ng mga sekta at pamilya sa South Sky. Dagdag pa ni Carl bago siya umalis sa Great Hall. Hindi nagulat si Severin nang marinig iyon at nanatiling kalmado. Nakaramdam ng kaunting kawalan ng pag-asa si Carl habang tinitingnan niya si Severin na dati ay nasa parehong antas at yugto na siya, ngunit ngayon ay napakalayo na niya sa likuran ni Severin. Ngumiti siya ng mapait at umiling-iling. Pagkatapos ang kanyang mga mata ay mukhang tinutukoy. Nang nawala sa kanyang paningin si Carl, ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata, tumawid sa kanyang mga binti, at sinimulang maunawaan ang mga patakaran ng langit at lupa at palakasin ang kanyang mana.
Ang banta ng sekta ng Dayform ay nalutas na ngayon. Sa ngayon, kailangan lang niyang manatili sa South Sky at maghintay para sa susunod na alon ng pagsalakay. Samantala, ang sekta ng Pure Void ay matatagpuan sa isang bundok 1,000 milya ang layo mula sa sekta ng Grundy 1. Ang bundok ay malago na may maraming mga puno at may isang stream na nagbibigay ng malinis na tubig. Ang sekta ng Pure Void ay nagtayo ng 12 mga gusali sa tuktok ng bundok. Sa Great Hall ng Pure Void Sect, nakikinig si Roman sa ulat mula sa kanyang subordinate at nabigla. Ang mga matatanda na nakaupo sa magkabilang panig ng bulwagan ay nagulat din. Gosh! Lahat ng mga cultivator ng demonyo ay namatay. Oh, Diyos ko! Malakas si Severin. 6 na buwan lamang matapos sa Middlebridge si Severin at siya ay isang Supreme Paragon na ngayon. Ang pinuno ng sekta, nagpadala sa amin ng mensahe, si Oscar upang anyayahan kami sa sekta ng Grundy 1 upang talakayin kung paano protektahan ang South Sky. Dapat ba tayong pumunta? Ang Great Hall ay naging maingay dahil sinubukan ng lahat na ipahayag ang kanilang mga saloobin sa bagay na ito. Ang balita ay lumikha ng isang pagpukaw. Si Roman ay sumulpot mula sa kanyang upuan nang sa kanya ay ipagbigay alam na ang bawat cultivator ng demonyo sa sekta ng Dayform ay namatay, dahil alam niya ang komandante ng pagsalakay mula sa Yellow Ghost Tribe na sagradong lupain ay isang Supreme Paragon. Kabanata 2730. Ayon sa kanyang mga mapagkukunan, si Oscar ay hindi ang tugma ng Supreme Paragon. Kaya imposibleng malaman na ang Supreme Paragon at ang nalalabi na Royal Paragon ay namatay na ngayon pagkatapos ng ilang araw. Mas tumama ito sa kanya nang malaman niya na si Severin ay ngayon ay isang Supreme Paragon. Ikinalulungkot niya ito ng malalim. Dapat ay nakipaglaban ako ng mas mahirap na mag-recruit sa kanya sa sekta. Naramdaman ni Roman na ang kanyang puso ay nabasag sa 1,000 piraso. Sa panahon ng pangangalap sa Sagradong Lawa, nandoon din siya kasama si Oscar at nais din niyang mag-recruit kay Severin. Gayunpaman, iminungkahi ni Oscar ang isang mas mahusay na alok kay Severin at nagpasya si Severin na sumali sa sekta ng Grundy 1. Naramdaman ni Roman na hindi siya napalampas sa isang pagkakataon ng isang buhay ngayon na si Severin ay isang Supreme Paragon. Narinig niya na ang sagradong lupain ng Grundy 1 ay ginantimpalaan si Oscar ng isang Grand Spirit Kill para sa pagrekomenda sa kanila kay Severin. At iyon ay kung paano pinamamahalaang ni Oscar na maging isang Supreme Paragon. Sa oras na ito, bumalik si Severin mula sa lungsod na may nag-iisang layunin ng pagtatanggol at pagprotekta sa South Sky mula sa pagsalakay ng Yellow Ghost Tribe. Si Severin ay nagbago mula sa isang hindi kilalang random na tao sa isang mahalagang tao na kahit na si Roman ay kailangang gamutin ng may paggalang. Medyo nalulungkot si Roman tungkol doon. Bilang pinuno ng sekta ng Pure Void, naglaan siya ng oras upang mag-isip ng mabilis at mabilis na naintindihan kung bakit ipinadala ni Oscar ang paanyaya. Ang sagradong lupain ng Grundy 1 ay bumalik kay Severin sa South Sky upang kontrolin ang sitwasyon at pinigilan ang Yellow Ghost Tribe mula sa matagumpay na pagsalakay sa South Sky. Hindi isang lihim na ang Yellow Ghost Tribe ay nakipagdigma laban sa sagradong lupain ng Grundy 1. Ang digmaan ay nagpapatuloy sa loob ng 6 na buwan at alam ng lahat sa Blue Realm ang tungkol dito. Sa ngayon, ligtas pa rin ang Grundy 1 na lupain sa Mud City. Gayunpaman, ang primordial na sagradong lupain ay nagkakaisa sa Evil Tribe at Yellow Ghost Tribe upang salakayin ang Delhi at North Sea ng sabay. Kaya, ang mga miyembro ng sagradong lupain ng Grundy 1 ay naubos mula sa pagtulong sa Delhi at North Sea. Si Roman na may korte kay Severin ay dapat magkaroon ng hangarin na mangibabaw ang lahat ng mga puwersa sa South Sky. Dahil ang kanyang sekta ay matatagpuan sa South Sky, siya ay nakatali upang gumawa ng kontribusyon upang matulungan si Severin na protektahan ang South Sky. Sa katunayan, ito ay isang magandang bagay. Hindi bababasa, maaari silang maging halaga at hindi walang silbi. Marahil ay maaaring magkaroon ng pagkakataon si Roman na makipagsapalaran sa yugto ng Supreme Paragon kung gumanap siya ng maayos. Sa sandaling iyon, si Roman ay mukhang nasa sabik sa naisip. Hindi ko makaligtaan ang pagkakataong ito kahit ano. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang maingay na mga matatanda at nilinis ang kanyang lalamunan. Tahimik, lahat.
Sinabi niya sa isang alagad. Sumagot kay Oscar at sabihin sa kanya na pupunta ako doon. Ang parehong bagay ay nangyari sa Marver sect. Nang malaman ni Cicely na ang lahat ng mga cultivator ng demonyo ay namatay, at si Severin ay bumalik sa South Sky upang maprotektahan ang South Sky, siya ay natulala. Ang bawat miyembro ng Marver ay nabigla ng impormasyon, lalo na matapos malaman na si Severin ay naging isang Supreme Paragon. Si Kali ay kabilang sa karamihan. Halos bumagsak ang kanyang mga panga at hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Nung siya ay natauhan mula rito, sinabi niya ng malungkot. Ang distansya sa pagitan namin ay mas malaki na ngayon. Iminungkahi ni Cicely na dapat nilang tanggapin ang paanyaya at magtungo sa sekta ng Grundy 1. Ang sekta ng Pure Void at Marver ay hindi lamang ang nagulat. Ang Gars at Steels ay nakatanggap din ng paanyaya. Ang parehong pamilya ay may mga salungatan kay Severin dati. Nang malaman nila na pinatay ni Severin ang commander ng Yellow Ghost Tribe na si Sana, naisip nila na mahirap, at sa wakas ay nagpa siya na pumunta sa sekta ng Grundy 1. Kung gagamitin ko ang pagkakataong ito, maaaring magkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng tagumpay at maging isang Supreme Paragon. Ang pinuno ng pamilya ng Steels ay may parehong pag-iisip tulad ni Roman mula sa sekta ng Pure Void.